This is where love is. A home for those who seek the truth and salvation. A worshiping, praying, God-seeking, and soul-winning church. Welcome to LOTN San Roque. Araw na pinagkakalog sa atin ng Lord ay napaka-special po. Naniniwala po ba tayo doon? Na sa umaga, sa dami-dami po ng tao is nagising po tayo. Salamat sa buhay na pinagkakalog sa atin ng Lord. Amen po ba? Amen. So, sa umaga pong ito, ako po si Sister Mylene. Sa hindi nakakakilala sa inyo, ako ay taga-Sulib po sa Pulundagan. Kung narinig nyo, Sulib, Pulundagal po kami. And praise God, salamat sa Lord. Minsan pa, kahit medyo nininervous ako, na pinatayo na naman po. Tunay nga pong sa biyaya lang po talaga ng Lord na nakakatayo ang bawat isang anak niya. So, dahil yun po ang kanyang inutos sa atin, tatayo tayo at tatayo. Amen po ba? So, sa umaga pong ito, ang aking pong title is The Guest of Honor. And Jesus, ang ating pong theme is Jesus Transforming Power. At ang idea po nito is, Jesus brings new joy and a new life. Lagi po tayong may bagong kagalakan. At lagi nating isiping may bagong buhay. Amen po ba? Amen. So, may tanong lang. Lahat naman po siguro lalo tayong mga kapampangan, mahilig tayo sa pagkain na po. Amen. Natawa si So, naranasan nyo na po bang mahimbitahan sa isang event o sa isang handahan? Amen. Siyempre, sabi ko nga, mahilig tayo sa pagkain na po. And tapos is may naubos na ulam. Bibigay ako ng example ng ulam ng menudo. Menudo kahapon, ang sarap. Ay, igado. Sabi ni Gab kahapon, kaldereta yun, ma'am. Sabi ni Ate Ses, hindi, igado yun. So, ayun po. So, munta ka sa andahan. Inimbita ka, kamag-anak mo. Then, naubos yung ulam. Nakita, example ko, yung nagluto kahapon, si Sis Lolet. Nakita siya nung kamag-anak niya. Naubos na yung luto. Imagine mo, si Sis Lolet, si kapati, pinsan, pwede mo pa kaming ipagluto. Ano po yung mararamdaman ni Sis Lolet? Nakikikain lang ako eh. Tapos paglulutuin mo ko. Diba? Yun ang unang idea na natin. Na-experience yun na po ba yun? Kung hindi pa, makikita natin dito kung paano na hindi natin ina-expect. Pupunta lang tayo sa isang lugar o sa isang event na pupunta ka lang doon. Alam mo kung ano yung kainan, so kakain ka. So, yun po yung makikita natin dito. Ano ba ang ipapakita dito sa atin na hindi mo expect na may mangyayari sa'yo on that time. So, ang ating pong text, introduction pa lang po ako. Ang ating pong, dahil po ang nasa Book of John series po tayo na po. And dapat po, mauuna ako kay Pastor. Dun sa mga regular, ito po ay hindi po ako nauna dahil medyo nagpapalit po ako kay Pastor. So, dapat itong topic ko is mauna doon sa topic ni Pastor nung last Sunday. Ano nga po yung topic ni Pastor na last Sunday? Sino yun? Believe the Word. Maniwala ka, panghawakan mo ang salita ng Lord. Pinanghawakan po ba natin for this week? Amen. Amen po. Lagi po nating panghahawakan sa bawat sandali ng buhay natin. And this time po, ang ating topic is sa John chapter 2 from verse 1 to 11. Maaari po ba tayong tumayo at basahin ang salita ng Panginoon? Amen? Ready na po? The next day, there was a wedding celebration in the village of Cana in Galilee. Jesus' mother was there, and Jesus and his disciples were also invited to the celebration. The wine supply ran out during the festivities. So Jesus' mother told him, "They have no more wine." "Dear woman, that's not our problem," Jesus replied. "My time has not yet come."
But his mother told the servant, "Do whatever he tells you." Standing nearby were 6 stone water jars used for Jewish ceremonial washing. Each could hold 20 to 30 gallons. Jesus told the servant, "Fill the jars with water." When the jars had been filled, he said, "Now dip some out and take it to the master of the ceremonies." So the servant followed his. When the master of the ceremonies tasted the water that was now wine, not knowing where it had come from, though of course the servant knew, he called the bridegroom. "A host always served the best wine first," he said. "Then when everyone has had a lot to drink, he brings out the less expensive wine, but you have kept the best until now." This miraculous sign at Cana in Galilee was the first time Jesus revealed His glory and disciples believe in Him. Pagpalain po ang banal na salita ng ating Panginoon. Amen. Maaari na po tayong maupo. So, sabi nga po, this is the first miracle na itinala sa book po ni John. Sabi po, nag-google po ako, ayon po sa Oxford Dictionary, a miracle, it is an act of God beyond human understanding that displayed God's power. It inspired wonders in human and act as a sign that God is at work in the world. Yun daw pong milagro, ito po ay tanda na ang Diyos ay gumagawa dito sa mundo. That God is exists, that pinapakita ng mga milagro kung ano ang ginagawa ng Diyos at kung ano ang kapangyarihan niya at kung sino po siya. Amen po ba? So naranasan na po ba natin o may nakita na ba po tayong signs ng mga miracles ng Panginoon sa buhay natin? Amen. Yung pong nandyan kayo. It's a miracle from God. That out of these people na nandito po tayo. So, yung pong istorya nito sa John, sa unang milagro ng Panginoon is konting background. Sa Jewish, wedding po, kung i-google natin, ayun po, nagsasayawan. Masyadong masaya. Hindi sila solemn. Talagang sayawang umaantikabo yung ginagawa nila, inuman, and syempre pagkain. And it takes po, imagine po, 7 days. 7 days ang kanilang wedding. And before that po pala, pag mag-aasawa doon sa kanila, 1 year before nitong festivities, ay pinaayos na sila. Tinatawag nilang betrothal. Kaya kung si Brother Asay, maghahanap, ngayon pala, after 1 year, magpe-prepare na siya. Sorry bro, ikaw, at kasi, yun po is, bago yung kasal. So, 1 year you prepare for the wedding, at inaayos mo na lahat. And talagang, ayos na, marami ka na. Kasi yung ninang, hindi ko nakita kung may ninang. So, lahat na ng guest list nandun. At saka po, nakita din natin dito, na, syempre, pinipare mo almost 1 year, hindi ba maayos yung kasal mo, di ba? So, lagdamit, and imagine, alam mo na, 7 araw. 7 araw yung kasal mo. Siyempre, maghahanda ka for 7 days. Amen po ba? Di ba tayo, pagka naghanda tayo, bubilangin ko yung mga imbitado ko, si mayor, si ganyan. So, marami kang imbita. Ang kasal, especially ang kasal, is a community. Kahit kapitbahay mo, lahat ng alis kapitbahay mo, ay iniimbita mo. Di po ba? Kaya kasi, kapitbahay at kapatiran. Amen? So, sa umaga pong ito, yun na po yung background. Sa umagang ito, ang ating pong makikita sa story ito, sa milagrong ito, may 3 bagay po tayong makikita dito. 3 lang naman po is the situation, the inclusion, and the provision. Dito po natin makikita ang ikot ng milagrong ito na ginawa ng ating Panginoong Yesus. Amen. Number 1 is the situation na makikita natin sa verse 1 hanggang 3 po. So, sabi doon, the next day, there was a wedding celebration in the village of Cana in Galilee.
where Jesus' mother was there. The next day, ang sinasabi dito, the next day, kasi before that, chapter 1 and 2, so, nangyari na naipakilala ni John the Baptist si Jesus, nangyari yung baptism niya. On the next day is, may mga translation na sinabi, on the third day. So, kung titignan natin din, at nakita din natin sa istorya, nandito yung mga disciple niya, di po ba? So, makita natin dito na tapos na yung papakita ng Holy Spirit kay Jesus doon sa kanyang baptism. And then, tingnan natin sa istorya, Jesus' mother was there. Ando na si Mary. And Jesus and his disciple were invited. So, si Mary po, ito yung sitwasyon. Nandun na si Mary sa wedding. So, kung nandun na si Mary sa wedding, maaaring taga-ayos siya ng wine. Maaaring coordinator din siya, no? Maaaring taga-tanggap siya ng bisita. Or, kung ganun ka, malapit ka dun sa ikakasal. Kung ganun ka rin, maaaring kamag-anak mo yon, di po ba? Hindi ka naman kukunin kung kakilala ka lamang. So, at kung kamag-anak ka, so, nandun na nga si Mary. At, syempre, andun ang nanay mo. Andun, pupunta ka, di ba? Jesus was invited as guest with his disciple. As isang pa, malapit din kay Jesus. Kasi, ibig-ibigin mo, yung kasama niya pa yung buong barkada niya. Yun yung barkada niya. Yung disciple, di ba? Sinama pa ni Jesus yung disciple niya. And ito po yung naging problema. Sitwasyong na iikot dito is they run out of wine. Pag inisip natin, lalo na sa ating panahon ngayon, minsan, wine, alak, malalasing. Pero, in their po custom ng mga Jewish, pero pagkaintindi ko po, ang wine nila noon, hindi kagaya ng wine natin ngayon. Purong bubas. Pero ngayon, pag uminom ka ng wine, titignan mo, pinakamababa yata 7%, kung hindi ako mistaken, or 5% of alcohol. Yun po yung wine niya. Hindi pa ako sigurado, pero nakikita ko is 7 or 5%. So kung titignan natin dito, bakit si Mary is nilapitan si Jesus, they ran out of wine, sabi niya doon sa verse 3 nga po. Ano po ka-importante ang isang alak sa kanilang kasal? Kasing importante ba ito ng lechon natin? Kasing importante ba ito ng mga pagkaing kinikrave natin every time may okasyon? Sa kanila po, napaka-importante nito. Ito yung the symbolism of wine sa kanilang kasal is the sanctification po. Yung pagpapakabanal. Sanctification and joy. Yung sinisimbolo ng alak sa kanila is yung pagpapakabanal at kagalakan. Nagalak na galak sila. So, it means, pag naubusan ka ng wine sa iyong kasal, kung nagagalak ka, mawawala yung kagalakan. Di po ba? Hindi po kayo nalulungkot pag naubusan ng isang bagay na napakahalaga sa iyong kasal. And number 2 is, ano yung kahalagahan nito sa kasal ng mga Hudyo? Sabi po doon, it marks the boundary between the ordinary and holy, separating the couple's new life. Sinasanctify po ng alak, simbolo nito, yung sa kanila is sa mag-asawa, parang sineseparate sila doon sa dating buhay nila sa panibagong buhay po na kanilang tatahakin. Parang pinapabanal po sila. Yun po yung sinisimbolo o ang kahalagahan ng alak sa kanila. Kaya po mahalaga po ito para sa kanila. Na kung titignan natin sa ating kapanahonan ngayon, okay lang kahit walang alak. Pero sa buhay po ng sa mga Jewish in their time is napakahalaga. Imagine mo, kasal mo, pinaghandaan mo for 1 year and then wala kang alak. Ano po yung makita nating, ano kaya, pag ikaw guess,
Siyempre, pag guest ka sa isang handaan, you expect something. Ina-expect mo po yung iba. Mayroon kang ina-expect na hinimbita ka doon. So, maraming pagkain. In their time, marami silang inimbitang mga tao. Sabi ko nga, a community gathering yon. Anong mangyayari kung ikaw na guest, malalaman mo, ay wala na palang alak. And what about po yung mga host? What about yung mag-asawa, or yung pamilya, o yung naghanda, o si Mary na coordinator, na nanay ni Jesus? Nakita natin dito, the joyful atmosphere will be interrupted. Wala nang saya, di po ba? Kasi nga, one of the symbol of the wedding is the one na maging masaya po sila. And number 2 is, the couples and their family will be exposed to shame and humiliated. Diba? Parang mapapahiya ka, maubusan ka ng importanteng ingredients ng kasal mo. Diba? Nakakaya, Brother Ase, yun, no? So, while niya mong pagpiprepare, peace tayo. While niya mong pagpiprepare ng kasal mo, gano'n ang mangyayari. Anong mararamdaman mo? Sabi nga, may naalala nga po ako na kasal na dinaluhan nila. Ako po hindi dumalo. Every time po makikita nila yung kinasal, alam niyo po ba, nung kumain namang, binigyan po daw silang plato, yung pinakamaliit sa paper plate na plato. Yung pinakamaliit, ni styro na. So, anong mailalagay mo doon? Matakaw yung pamilya ko. So yun po, alam nyo, every time makikita nila yung kinasal, yan naman, binigay nila. Para magkita sila, pinag-uusapan, nakita nila yung kinasal, pinag-uusapan nila na, ang liit ng plato, ano kayang ilalagay natin dun sa kasal niya? So, yun po yung kung paano ikaw na nakakahiyang sitwasyon mo, di ba? Special mong pinaghandaan, special mong araw, and then ganun po yung mangyayari. And number 3, Mary will be subject to its embarrassment. Coordinator ka, taga-ayos ka ng alak, kung mayroon pa, bigyan mo ng alak yung table, ganyan. Maubos. Siyempre, ikaw, mag-aalala ka kasi ikaw yung pinamahalaan ng pamilya or ng couple na magmantini doon. Di po ba? Madalas masisisi sa mga ganyan yung coordinator, yung mga tagabantay ng siguro pinamigay mo. Ganyan po din minsan sa mga handaan na in our generation, pero dun sa kanila nga po, mapapahiya din si Mary kasi obligasyon niya, responsibilidad niya, ang pagmamantini, ang binigay sa kanyang, kasi po, hindi mag-aalala si Mary kung hindi niya responsibilidad ang patungkol doon sa alak. Amen po ba? Amen. So, anong ginawa ni Mary? And doon po tayo pupunta sa ikalawa. Anong ginawa ni Mary? Natin na natin the inclusion. Ang sabi po ng inclusion, ang meaning daw po nito is an action or a state of including or being included within the group. Sa verse 3 to 4, sabi doon, Mary, sa verse 3 to 4 po tayo, the wine ran out during the festivities, so Jesus' mother told him, they have no more wine. Dear woman, that's not our problem. Jesus replied, my time has not yet come. Anong ginawa ni Mary? Pinuntahan niya si Jesus. Sabi niya, hindi naman niya inutusan. Sinabi niya lang na, kung titingnan natin dito, sa mga anak, wala kaming bigas. Parang ganun po. Sabi niya kayo, they have no more wine. Parang kinukonsensya niya si Jesus. Parang hindi niya direktang sinabi kay Jesus na, Uy, anak, wala nang, gumawa ka ng alak. Pero, sabi nga, ano man sinabi ni Jesus dito? My time has not yet come. Bakit po sinabi ni Jesus yun? Kasi, mag-uumpisa pa lang talaga. Inaayos pa lang ni Jesus yung ministry niya. Pero hindi po yun ang ibig sabihin nun. Sabi po sa Matthew 24:36, nandiyan po ba? Amen. But about that day or hour, no one knows, not even the angels in the heaven, nor the Son, but only the
the Father know. Even Jesus, sabi nga po, even in this time, sa pagdating po ng Panginoon, even Jesus, hindi po niya alam kung kailan. Yun po yung sinasabi ni Jesus doon that not yet my time. Hindi sa hindi niya kayang gawin, but not yet my time, sabi niya. Pero, ano po ba ang ginawa ni Mary? Ano yung ginawa na makikita natin ni Mary? Una, linapitan niya si Jesus. Nagpapakita dito, isinasama niya si Jesus doon sa sitwasyon. I-include Jesus in that situation. Sa verse 5 po, sabi niya, but his mother told the servant, do what he tells you. Ano makikita dito na pinapakita yung faith ni Mary kay Jesus? Gagawin niya. Para tayo na, ako po si mother po ako parang pinupush mo, yung pinush niya, hindi niya pinakinggan po yung sinabi ni Jesus. Sabi niya, gawin ninyo ang pinapagawa niya sa inyo. Anong pinapakita dito? May ang pananampalataya ni Mary na may gagawin si Jesus. Bakit? Kasi kilala niya si Jesus. That He is a miracle working God. Tayo po, punta natin sa sitwasyon natin. Ang tagal ng prayer ko, parang ayaw naman ni Lord. Kapatid, huwag kang titigil. Kahit sabihin na, ay parang nabasa ko, huwag yan. Alam mo na yun ay totoo sa puso mo na ang inihingi mo sa Diyos ay kaya niyang gawin at naaayon sa kanyang salita. Don't stop. Hindi nag-stop si Mary sa sinabi ni Jesus. Kung hindi, nagpatuloy siya. Dahil kilala niya si Jesus. Ano ang pagkakakilala niya? May kapangyarihan si Jesus. At ang pagkakakilala ni Mary kay Jesus na dumating siya upang iligtas ang mga nangangailangan. Amen po ba? Nakakasunod po? Mabilis po ba? Okay lang po. Amen. So, ang makikita natin dito na sabi niya dun sa mga servant, sundin ninyo ang kanyang pinag-uutos. Ano naman po ang ginawa ni Jesus? Kahit na po sinabi niya na hindi ko pa oras. Minsan po, akala natin hindi pa yata oras bigay ni Lord. Pero pag nakita ng Lord yung faith mo, kapatid, don't give up doon sa nice mong gawin ng Lord sa buhay mo. Like Mary, hindi nag-give up whatever ng circumstansya. Whatever po ng sinabi ng Panginoon sa kanya, hindi po siya nag-give up. Hindi, i-continue at kumbaga, sabi niya, basta sundin niyo ang pinapagawa niya. I don't care. Sinabi ni Jesus yon, basta ang faith ko, gagawin ni Jesus. Kayo po ba kilala niyo si Lord? Na makakapagpagaling siya? Praise God po. Amen. Hindi ko na ngayon magte-testimony naman po siya mamaya. So, kung titignan natin dito, sa verse 6 na po tayo. Sabi doon is, Amen. Standing there by were 6 stone water jars used for Jewish ceremonial washing, each could hold 20 to 30 gallons. Jesus told the servant, fill the jars with water. When the jars has been filled, he said, now dip some out and take it to the master of ceremonies. So the servant followed his instruction. Ano po ba yung makita natin dito? May provision na, no? Nandun na yung nakita na sa tingin po natin, bakit po nandun yung mga water jars na yon? Ginagamit po nila yung pang-ugas ng kamay. Bago sila, hinanda po yun sa kasal pala. At yun po ay naglalaman ng 20 to 30 gallons each po. Anin yan, so ilang galon po yan. So kung titignan po natin dito is napakarami pong yon. At sinabi ng Panginoon na punuhin nyo. So, nandun na kagad na yung mga galon na yon ay ipin-refer na sa ibang paggagamitan. Pero, yung po ay ginamit na instrumento ng Panginoon upang maganap po yung dahil in-include siya ni Mary, so kailangan niya na gawin yung pangangailangan po sa kasal na yon. Amen po ba?
Amen. So, anong ginawa niya? Kinuman niya, inutusan niya yung mga servant na punuin yon. At pagkatapos sumalo kayo ng kaunti at ibigay nyo dun sa master of the ceremony. Yung pinaka-host, yung nag-aayos aside kay Mary. Kasi yun ang nakaalam kung bakit wala na silang wine. So makikita natin dito na nandun din yung obedience. Obedience nung mga servant. Kilala ba nila si Jesus? Hindi. And even tayo, kilala natin si Jesus. Minsan di tayo nag-obey. But then, hindi nila kilala, pero sumunod po sila. And makita din natin dito, imagine mo, sumalo ka lang. Jesus never tell them, ito'y na yung wine at ibigay mo doon sa master of the ceremony. So, dito na lumalabas, after nito is the provision. As you obey, as we obey, nagkakaroon na ng provision. Na kapag po in-include natin ang Panginoon sa bawat sitwasyon ng buhay, is mararanasan po natin ang provision. Sa palagay niyo kung di sumunod po, sa palagay niyo po kung tumigil si Mary, mararanasan yung alak na yon? Pag sinabi niya, ay hindi na ako, sige nga, wag na. Pero at yung mga servant naman po na yon is kung hindi po sila na sumunod kay Jesus, na even hindi nila kilala ay sumunod sila, mangyayari po bang matitikman ng mga bisitang muli yung alak na yun ay galing sa isang tubig? So makikita natin dito ang kapangyarihan ng Diyos at yung kanyang compassion, yung habag, yung awa niya doon po sa mga ikinakasal, na sila po ay niligtas ng Panginoon sa kahihiyan. Sabi ko nga kanina po na malaking kahihiyan sa pamilya or sa lahat po na nandoon, lalo na po sa mag-asawa, talagang dadali ng mga tao na, huy, pumunta ako doon, naubusan ng Di po ba? Laging naka dun sa kanilang kaisipan. So, ano po yung makita natin dito? Niligtas ng Panginoon sila doon sa kahihiyan po na mararanasan nila sa buhay nila. Amen po ba? So, kung titignan natin sa bawat sitwasyon po ng buhay ng nating mga tao, kung i-include natin ang ating Panginoong Hesus, mararanasan po natin ang provision na iyon sa buhay natin. And then, titignan po natin sa verse 11. This miraculous sign at Cana in Galilee was first time Jesus revealed His glory and His disciple believed in Him. So, doon po sa milagrong yon, ipinakita ng Panginoon, unang ipinakita ng Panginoon ang kanyang kaluwalhatihan. At naniwala po ang kanyang mga disipulo. Tayo po sa sitwasyon, sa buhay natin, naranasan, sabi natin kanina, naranasan na po natin ang milagro sa buhay natin. Naranasan na po natin ang panibagong buhay. Lahat po ba tayo ay naranasan na nating makakilala, naranasan na nating milagro ang pagkabago ng Diyos sa buhay natin? Amen. So, ang challenge ko na lang po is, biglang tayo ay naging bisita natin sa buhay natin, ang Panginoong Hesus. As He revealed His glory po sa buhay natin, tayo naman, ano po ang ating gagawin? Sabi niyo nga po, bawat isa ay nakakilala na sa Panginoon. Magpapatuloy pa rin po pa tayo kasi marireveal lang po ang glory ng Lord sa buhay ng bawat isa sa atin kung yung pong ginawa niya sa buhay nating pagbabago, ang bagong buhay natin is makikita po. Nung bisitahin at tanggapin natin ang ating Panginoon, niligtas niya tayo na sa ating kasalanan, binago niya ang buhay natin, binigyan niya tayo ng palibagong kagalakan, ay nakikita po sa buhay natin yung kalwalhatian. Nakikita po ba yon? Naipapakita po ba natin yon sa ating buhay? Mapapakita lamang po natin yon kung tunay na layo po at ipinakita natin na tayo ay binago at niligtas ng ating Panginoon. Amen po ba? At sabi nga po, and He strengthened the faith of the disciple.
sa buhay po ng bawat isa, paano po natin napapalakas ang ating pananampalataya sa Diyos? Sa patuloy pong pagkilala sa Kanya bilang Diyos na nagbago sa buhay po natin. At yun din po ang magiging daan natin upang lahat din po, kasi din dito sa sitwasyong ito, maaaring kung titignan natin, yun din po mga servant na yun, alam nilang ginawa ni Jesus. So, nakakilala sila. And imagine, kung hindi po nakita ng mga disipulo yung milagrong ginawa ng Panginoong Yesus, kagaya din po natin sila, kasama si Jesus, tinanggap si Jesus, pero hindi po nila nakita ang milagrong ito. Sa pamamagitan niyo po, hindi na maaabot tayo ng salita ng Lord? Hindi po, di ba? Kasi hindi sila magpapatuloy. So, ang mga sinyales, sabi ko nga, miracles are the sign na nagpapakita po ng kapangyarihan ng Diyos sa mundo. Tayo po ay milagro ng Diyos. Hindi po yung wine ang pinag-uusapan dito. Kung hindi ikaw, ako kakapatid, na tinawag ng Diyos, binago ng Diyos ang buhay, ipakita natin ang glory ng Lord. Biyan po doon sa wine na kanya pong tubig na ginawa po niyang alak, kung titignan natin sa buhay natin, let's reveal the glory of God. Dahil yung sabi niya kanina, sabi niyo, tinanggap niya si Lord. Kasi si Lord, kinuha na po niya yung ating mga kahihiyan. Yung ating mga kasalanan po. Lagi po natin alalahanin na yung kasalanan natin. Sabi nga po sa Hebrews 12:2, fix our eyes, alala po, fix our eyes on Jesus, being the author and the finisher of our faith, na hindi ko po siya masyadong na siya ay naluklok sa kanan ng Ama at itindi na lintana ang kahihiyan. Lagi po tayong tumingin sa ating Panginoong Hesus na nagbago ng buhay natin. Kaya po, tayo po kaya, can we reveal the glory of God and can we strengthen? Kaya po ba nating ipakita sa mundo ang kaluwalhatihan ng Diyos sa mga buhay po natin, na binago ng Diyos sa pamamagitan ng milagrong ginawa niya sa buhay natin, sa pamamagitan po ng ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, sa pamamagitan ng pag-angkin niya ng ating mga kasalanan, sa pamamagitan ng pagkuha niya ng mga kahihiyang meron po tayo. Kaya sa umaga pong ito, I encourage you, my brothers and sisters, alalahanin natin ang Diyos po ay may kapangyarihan kung paano ang tubig ay nagmaruming. Noong time po nila yung tubig sa talaga ne po. So marinat, lalo na kay panahon tamo. Di po ba, nagawa niya pong alak. Tayo na isang makasalanan, isang marumi, binago, inibig, binago, kinuha ang bawat kasalanan natin, binigyan tayo ng panibagong buhay. Ano po ang kaya nating gawin upang ang kahulalatian ng Diyos at upang mapatatag natin ang ating pananampalataya sa Kanya. Mari po tayong tumayong muli at mananalangin sa umagang ito. Alalahanin po natin ang lahat po ng mga bagay na ginawa sa atin ng Panginoong Hesus. Sabi ko nga po, paulit-ulit, nandito tayo dahil sa Kanya. Hindi sa sariling gananghating kagustuhan. Tanging siya lamang po, siya lamang po ang dahilan at siya lang ang tumawag sa atin. Kaya kapatid, sa umagang ito, alalahanin mo ang kabutihan ng Diyos. Alalahanin mo, kapatid, na ang mga milagrong ginawa ng Diyos sa buhay mo sa umagang ito. Father, kapatid, ikaw ay milagro. Milagrong tinawag ng Diyos na nandito. The Lord of Lord, na sa bawat mga tao na nandito sa mundo, ikaw ang nandito dahil may layunin ng Diyos upang ipakita mo ang kapangyarihan niya sa mga taong
nakikilala mo. Sa oras na ito, alalahanin natin na tayo'y tinawag ng Diyos. At hingin nating palakasin niya ang ating pananampalataya upang patuloy tayo na lumakad at maipakalaganap ang kanyang kadakilaan. This is where love is. A home for those who seek the truth and salvation. A worshiping, praying, God-seeking, and soul-winning church. Welcome to LOTN San Roque.